Kung ang Seventh-day Adventist ang nag-implement, baka ko na, piki. Seventh-day Adventist. Yeah. Ang pangutana, asa man ang nagsimbag kamaturan kung nagtuman sa sugo o wala nagtuman sa sugo. Ang pagtuman sa sugo, dali lang kaya ng litukon eh. Pero ang problema, ang question, kinsa nag-implementar sa sugo? Kay pag oras banggod nga nagtuman kag sugo o niya ang responsableng imong gitumanan dili mao ang gitagaag otoridad sa pag-implementar sa sugo, pagpamaka ka na. Mura ba og sugo sa syudad ba? For example, ang kanang mga TMC nga naa din na sa dalan-dalan, unsa may ilang dala na ang sugo sa syudad, ang balaod sa syudad. Pero ikaw di man ka, for example, ikaw sir, dili man ka TMC, manakop ka din na usurpation of authority na. Nga naman kay dili man ka under o dili ka otoridad na mag-implement sa balaod sa syudad. Same pod sa napulo, same pod sa napulo ka sugo. Paminaw ha, same pod sa napulo ka sugo. Dali lang kayo ang pag-claim na nituman ko sa sugo, pero ang question, kinsa ang nag-implement? Kung ang Seventh-day Adventist ang nag-implement, baka ko na, piki. Piki. Oh, next question. Kinsay bakakon, ang nagtuman o ang wala nagtuman? Dili lagi question lagi ang nagtuman. Dili question ang nagtuman. Dili question ang nagtuman. Nga naman, tungod kay responsibilidad sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Ang question, kinsa ang nag-implement? Sa Old Testament, mga Hudyo. Karon Seventh-day Adventist? Ay, baka ako ng Seventh-day Adventist. Fake man na. Fake. Ang Seventh-day Adventist, gitukod ba ng mga kano? Katulong pagkutada. Ang nagsugo, ang gisugo, si Bisis. Imurang kiuba ka Diyos, Bisis. Experimentar ang napulo ka sugo. Yeah. Ang pagkutada, ang Katoliko, salamat, nagtuman sugo. Baka kung to sila. Tubag. Ang Katoliko manggod, sila nakaroon ang mag-implement sa bagong sugo. Gikan kang Kristo, and the Ten Commandments must be interpreted according to the mind and interpretation of the Christian society or Christian religion. Dili na sa Judaism. Nga naman kay kung ang imong unahuna sir, Judaism tama, ang Judaism mag-implement ana, nga nang Seventh-day Adventist man ka. Nga nang wa man ka nagpasakop dito sa Judaism. Second point. Kanang napulo ka sugo, gi-interpret na sa Christian religion nga mo ng simbahan Katoliko. So, ang nag-implement sa napulo ka sugo karon dili na mga Hudyo. Kundi ang simbahan Katoliko na og mao na ang among gituman. Og kanang giingon nila ninyong sabat-sabat ninyo sa Christian religion mao na ang Lord's Day. Pero way labot ang Seventh-day Adventist na kay piki man na. Oh, piki. Salamat. Nga nagtuman dahil nagsugo. Yeah. Yeah, ako to. Thank you. Oh. Manawagin mo na, okay kayo ang pagtuman sa sugo, apan ang dili okay kung magtuman-tuman ka niya ang nag-implement nimo kanang mga bakakon nga mga propeta lisod na. di ko musugot ana. Murarabag na kuan ba? Murabag ka ng dili pulis na nakop dias kalsada. Mga bakakon, mga peke. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.
Maayong adlaw sa tanan. Ayaw mo kalimot mga higalag mga igsuon sa pag-adto karon sa tagsa-tagsa nato ka mga simbahan aron na paghimo ni ining maong pagpabadlis sa atong mga agtang isip sugod sa pagsaulog nato sa Kwaresma or kining 40 ka adlaw nga gitawag og pagpamalandong sa pag-antos kamatayon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang pagpabadlis or kanang paghatag or paghimo sa pagdawat nato sa abo or sa abog kana nagagikan og naga-origin dili lang sa ato ang gitawag og Kristohanong pagtuo. Hinuon ang mga practices, ang mga gawi, ang mga lihok na ay bag-o nga gina-implementar ang Kristiyanong simbahan, pero sa origin niya nagsugod gid na maong buhat gikan gid mismo sa gitawag og mga Hudyo. Tungod sa hinungdan nga ang mga Hudyo kaniadto pag makasala sila, maghuka sila or maghubo sila or magbukbo sila, ug tawag ining abo sa ilahang tibok lawas ug magsayaw sila atubangan sa gitawag og arka sa kasabutan, same sa gihimo ni David. Ya ato ang mabasa sa balaang kasulatan. So kanang pagpabadlis nato siyempre kay Christian tradition naman kini, di naman kini Jewish tradition. O usa naman kini Kristohanong gitawag og gawi mo na nga every lihok sa panahon sa gitawag og pagpabadlis o pagpabutang og abo sa ato ang lawas, particularly sa atong agtang or sa ato ang ulo, ato ang ginasunod ang Kristohanong gawi o Kristohanong gitawag og buhat. Sa pagpadayag gagiin kita sugod na sa paghimo sa dakong gitawag og pagpamalandong sa kamatayon o pag-antos sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ana itulo ka mga dagko nga mga rason nganong kita makatoliko mihimo ni ana. Number 1, tungod sa hinungdan nga ang tao nakasala batok sa Dios. Siyempre kung nato ang basahon ang balang kasulatan, ang sala dili unta makasulod sa kalibutan kung wala kini gihimo sa atong unang ginikanan Adon ug Eva. Tungod sa gihimo sa atong unang ginikanan Adon ug Eva, so nahitabo nga diin ang tao nga way kamatayon lawas ug kalag kaniadto, nahitabo nga nakabaton og kamatayon lawas ug kalag tungod sa ilang paglapas sa kabubuton sa Ginoong Dios. Kay actually kun ato ang tawag ini nga tan-awon mga sir ug mga ma'am sa tanang mga binuhat, ang tawag yun ang gitagaan ng espesyal nga butang. Kasi sa tanang mga binuhat sa tibuok kalibutan ang tao lang ang gitagaan niya og intellect og will. Muna kung nato ang tan-awon og obserbahan nato, unang dako kayo og epekto ang sala nga gihimo sa tao batok sa Dios. Sa hinungdan nga sa tanan niyang mga binuhat, ang tao ang naisakto nga panabot mahitungod sa kabubuton sa Ginoong Dios. Mo nang hinungdan nga sa ulo ibutang ang abog sa tawag in sa Novus Ordo sa agtang nya, sa tawag in traditional Catholic is ibukbo diri sa ato ang hubon-hubon. Ngano man tungod sa hinungdan nga ang sala nagsugod sa pagkakadabitaw nga supak sa kabubuton sa Dios in terms of knowledge. Kabalo naman sila. Si Adan ug si Eva kabalo sila sa kabubuton sa Ginoong Dios, pero bisan pa nakabalo sila apan instead of ilang isubmit ang ilang intellect sa Dios, ilang na hinuong tawag ining gisunod ang ilang kaugalingon o ilang gidawat ang hanyag sa gitawag og yawa aron mahulog sila sa kasalanan. Ikaduhang reason is ang tao makita nato nga tungod sa sala na iyahang nahimo, tungod sa kalapasan or sa dakong salaod nga iyang gihimo batok sa gitawag og kabubuton sa Ginoong Dios, mga sir ug mga ma'am, ang epekto niya mao ang kamatayon. Ug dili lang kay kamatayon sa lawas, kung dili kamatayon pud usab sa kalag. Kaya actually kining ang kamatayon gustong lawas mga sir mga ma'am, replika lamang kana sa kamatayon sa ato ang kalag nga diin mahitabo nga mahimong separated kita rather sa Ginoong Dios. So ang atong lawas kung mamatay ta, magbulag man ang atong kalago nga ato ang gitawag lawas, ang ato ang lawas moadto sa abog, madunot, madugta. Kay again, Genesis chapter 3 verse 19 to 20, gikan ta sa abog, hinimo ta sa abog, mopauli sabta didto sa abog. So mao na ang kamatayon sa lawas. Apan kumahitabo ang kamatayon sa kalag, ang pagkadugta sa dili ang pagkadugta nga literal, kung dili ang buti pasabot ang pagkasunog sa kalag didto sa walay katapusang silot nga maunang impyerno. So mao na ang eternal damnation, kung baga
So mahitabo nga kining maong pagsaulog nato sa Miyerkules Sabadis pagpadayag ka na nga ang tao mamatay. Kunya giawhag ta sa simbahang Katolika nga musunod kita, muhimo kita sa mga butang subay sa dakong pagpabalamdong sa pagluwas kanato sa tuang Ginoong Jesucristo niining maong panahon na. Giluwas kita pinaagi sa iyahang kamatayon ug tungod niini palikayan nato kining condemnation or kining eternal damnation nga ipahamtang sa Dios nato tungod sa hinungdan nga naningkamot kita sa pagkabot ni anang maong grasya, pagkinabuhi ni anang maong grasya, at the same time sa pag-amping pinaagi sa pagbuhat ug mga corporal and spiritual works of mercy. And lastly, primero kay katong tawag ining ang tao nakasala. Number 2, ang tao gitawag og mamatay. And lastly, mao kini ang pagpadayag sa atong pagduyog sa Ginoong Jesucristo sa iyang pag-antos. Hanuman kay sama sa nahitabo sa 40 kaadlaw 40 kagabi katong lunok nato ang basahon ang Genesis. Nahitabo nga gi-isolate ang tao para malingkawas didto sa gitawag og kining kalibutanon nga mga butang o kalibutanon nga mga kalipay. So yun, gikuan sila, gi-isolate sila for 40 days and 40 nights dito sa arka. Si Moses pod misaka dito sa bukid sa Sinai 40 kagabi 40 kaadlaw, ihapon gi-isolate ang iyang kaugalingon dito sa mga tao nga diin nakita niya nga naay musil pinakatapot magud kanila ang kining kalibutan ng mga butang o mga pagano mga butang kay naulipon man sila sa Egypto for 430 years. And at the same time, pagpahinumdom po usab ka na sa 40 kaadlaw 40 kagabi sa pagpuasa sa ato ang Ginoong Jesucristo. So karon nga panahon, sa panahon sa Quaresma kay kanimo man ang tawag ining hunat nga hagi sa ulob na nato ang Quaresma. So number 1, kung makaya nato nga magfasting or magpuasa, mas pinakamaayo sa pagkaon, umusab sa mga kananaanda natong mga buhat, isip again, paghatag, pagpamalandong sa pagduyog nato sa pag-antos o kamatayon sa ato ang Ginoong Jesucristo. And number 2, kung di agad makayag puasa sa pagkaon, pwede man ta mag-abstain. Kanang abstinence bot pasabot na mga butang nga anang adlaw dili ta mobuhat, and i-offer nato ang maong debosyon para dito sa mga kalag sa purgatorio o atong i-offer pud sa mga tao nga nanginahanglan ni anang maong gitawag og pag-ampo. Isip pagpangandam sa ato ang tawag ining kaugalingon sa pagsaulog sa dakong misteryo sa kaluwasan nato katong iyang kamatayon. And lastly, mga sir og tawag ining mga ma'am ni anang maong gitawag og panahon na ginapaningkamutan unta paningkamutan nato nga ato ning sa ulugon uban sa gitawag og sa grasya. Kung wala ta ni anang maong grasya, useless ang atong maghimo tanan tungod kay dili ka na mo effect ang maong ato ang spiritual and corporal mercy o ang ato ang kalaglayo sa gitawag og grasya. So mauna kung pwede every Friday yun, di ta mukaon og karne. Actually tibok tuig ta ng Biyernes tibok tuig dili kita dapat mukaon og karne kay paghatod nato og dakong pagtahod sa gitawag og unod or lawas sa atong Ginoong Jesucristo nga mao iyang gigamit sa pagluwas kanato. Karon nga panahon, labi ng katong mga Katoliko nga wa masayod, so kung pwede maningkamot ta nga dili kita maghimo sa pagkaon sa karne sa mata gitawag og Biyernes. Unta kining maong gamay nga katisismo ang sir ug mga ma'am nga makatabang kini kanato aron unya pagadto nato sa mga parokya sa paghimo pagdawat nato sa abo or abog na ibutang sa ato ang gitawag og lawas, mas mahigugmaon ta na mudawat niini sa hinungdan kay nakasabot pa ta kung unsa atong gidawat ug unsa ang ato ang lihim. Ave Maria. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until
until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.